17 individuals yung na-arresto based on the intelligence report. Merong fraud na ginagawa ito, which is computer-related. So nung nagkasatay ng operations to entrap and arrest them, nahuli nga natin iba't ibang nationalities, may Taiwanese, Malaysian, Filipino. So ginagamit nila yung nagagawa sila mga fake account, fake data to get the data ng mga bibiktimahin nila at gagamitin ito para makapag-scam, makakuha sila ng malalaking halaga. Yung isa daw, sir, nagpakilala pa atang FBI? Iba naman yon. That's the one na operation nitong last Monday na nagpapakilalang FBI. May badge, may gamit na parang document to represent the FBI. May mga handler siyang kasama. Papakilalang FBI, inaresto natin ito at dalawang kaso ang harapin ito, computer-related fraud saka usurpation of authority. We are coordinating also with our counterparts in the U.S. Embassy para i-turn over din namin yung mga nabiktima. Binibiktima nito mga nasa abroad na personalities. Okay, parang sinasabi ata may connection siya sa DOJ, US DOJ. Yun ang mga pakilala niya, yun ang ginagamit niya na pamamaraan. So, we are coordinating with our counterparts sa FBI dito sa U.S. Embassy. Okay, bakit po kaya dito na naman sa Philippines na ginagawa nilang set-up? Well, hindi ko alam kung ba't dito yung ginagawa niya haven, but one thing is sure that we will not allow foreign nationals to make the Philippines as their haven for committing crimes. Sir, ano po yung alok niya, sir? As a... Parang may mga kaso halimbawa na ayusin or mga favors na related sa FBI, sa DOJ ng Department of Justice ng US. So, doon natin siya na-set up at hinuli natin. Foreigners, yun yung ginagawa niya na... sa kasama yon yung mga foreigners na may mga concerns sa FBI or sa authorities. Nagpapahari siya na matutulungan, nagpapakilala ng FBI. Ano po yung sinampang kaso? Usurpation of authority under the revised penal code at computer-related fraud dahil ginagamit niya rin yung cyber space para lukohin itong mga tao na kanyang bibiktimahin. Okay. Hindi, Taiwanese ang personality niya. Isa lang yung nahuli natin doon sa nagpapanggap na FBI. Oh. Yeah. Pero we will conduct follow-up operations for us to find out kung may mga kasama pa ito. Tuloy-tuloy naman yung investigasyon natin. Dumating yung mga abogado niya dito at tinignan natin kung ano yung mga statement. Nagbigay na sila statement. Nakirinig nyo rin naman yung payag nila. Nagpa-interview si Atty. Minjola. At si Atty. Jing Paras, umattend din ng isang parang talk show. Nagsabi na rin siya ron. So, mas lumilinaw ngayon yung kaso. Sir, ano yung katotohanan na baka daw i-freeze yung account nila kaya sila nag-abroad? May ganun din mga yung nararamdaman? Well, ang batas naman, pag ipiprease naman yung account is kung meron ka ng predicate crime na tinatawag, kung may nakasampa na sa yung kaso. Pero right now, yung stage ng kaso nila nakasampa dun sa ombudsman for preliminary investigation. Sir, may information kayo na saan bansa yung mga Ang huling report sa akin, sa Switzerland sila nandoon parehas. So yung mga Cayetano nandito na? Nandito naman, yun yung pagkaka-report sa akin. Oo. Gusto ko pala yung naging flood control investigator natin. Ayun, yung mga detainee, yung mga nahuli. Flood control, tuloy-tuloy yan. I-wrap up natin yung iba. May mga ilan kaming sinampa recently, yung dalawa yung sa Cebu. Sir, huwag ka naging case nung sa Zamboanga, yung affiliation case? We have conducted an investigation, but we will coordinate with the PNP dahil nag-imbestiga rin sila. Paano yun, sir? Para, or ano yung hatian natin sa inyo? Well, we will conduct our investigation. At the end of the investigation, we will have a coordination and submit the investigation report. Ang problema rito, yung subject mismo, yung namaril, he also took his life, di ba? So, ang mas tinitingnan natin dito, if this is related dun sa iba pang mga nangyari, na amin ng matagal na rin sinusundan at iniimbestigahan. Sir, may nagtanong po kayo sa press court kung may liability ba ang Ateneo dito? Hindi pa natin makikita yan. Tingnan natin kung ano yung kabuuan ng istorya. So it's an ongoing investigation. Sir, how about kung pwede na po ba yun i-share yung sinabi niyo po na may ginagawa, may binibuild kayo na investigation sa isang mataas na administration? Wala pa. Ongoing pa lang yan eh.
kinukuha namin yung mga dokumento. Related to what po? Wala muna akong sabihin. Basta't lahat ng mga dumarating sa amin para imbestigahan ay amin naman tinitingnan. Hindi natin tinitingnan yung personalidad, kundi yung dokumento, ebidensya na dumarating sa ating tanggapan. Tuloy-tuloy yun. Marami na kaming nag-gather na mga ebidensya. No? We have coordination with the other agencies na nagpasok din ng pera sa PISCO kasi meron pa palang ibang government agency na naglagay ng pera doon. Based po dun sa mga pinasutina ng mga Nicolas kung kinakailangan ng investigation na ito, kayo sana kayo mag-investigate siya. Kung kinakailangan. Opo, pero sa development po ngayon, Well, merong mga documents na showing that he is introducing himself as the chairman of PISGO. So, that is something na kailangan magbigyan ng linaw dahil lumalabas sa dokumento na galing sa SEC, hindi siya kasama sa board ng PISGO. with that direct, may sense po na maipatawag din si Sen. Cayetano or Tapusin muna namin na pag dumalo yung mga opisyal ng PISGO. Saka namin i-decide. Sir, sorry, balik lang ako dun sa Magnani. May indikasyon po ba na babalik? Hindi na sila babalik? I cannot second guess kung anong plano nila, kung anong gagawin nila. Sabi ko sa sir ng ombudsman kahapon, parang hinahinala yung request ni Legarda na extension sa kanyang travel authority para sa Well, tama naman yun. That can be a subject of suspicion. Pero we also have to give her the benefit of the doubt. Kasi naman, kung wala pa namang malinaw na ebidensya na magsasabi noon, hindi rin naman natin sabihin. Pero we will respect yung mga ganyan na opinion. Dahil opinion yan, na there's a basis, there's an indications also. direct mapatawag na po natin yung four lawyers, no? Pinanaman na sila. Saan na po tayo sa direction dun sa investigation? May nangyari na po kayo magkaroon ng result na for Pakiulit. may timeline for lawyers. Tapos na po yung Baka tapusin namin yung investigation report in the next few days. So we can file the necessary charges na kinakailangan kung meron man. in the next few days. 3 to 5 days siguro. Tapos na yan. Hindi naman marami. Wala naman. Nakaharap ka na ba ng mga Well, that is a political statement ng mga nagano politika. Malinaw naman, it's not the NBI alone na nag-raid ng Davao, no? This is a coordinated law enforcement kasama ang PNRI. Sila yung nag-determine ng radioactivity ng materials. Kasama natin dito ang PAOK. Kasama natin dito ang the Department of National Defense. Kasama natin ang Coast Guard. Coordinated natin sa DSWD, sa DOLE, sa DOH. So yung sinasabi na ni-raid na walang basyan, walang employee, at sinasabi pa na yung pagguho ng 70% ng gumuho sa Sarangani at sa General Santos ay walang basyan, sinasabi para naging engineer na si Atty. Matibag. Bago tayo nag-raid, doon na natin inimbestigahan saan nanggaling yung mga bakal. At yun yung ating naging basihan sapagkat we will provide you with the videos and pictures na yung mga bakal na ginamit dito, ang markings DMS. Ano ibig sabihin ng DMS? Davao Mighty Steel. So it so happened na nasa Davao yung steel factory. And ang sasabihin ko po sa inyo, itong Davao Steel na to, panglima na po ito sa steel companies na aming niraid. Nauna na po ang Luzon, hindi po sa Mindanao nauna. Ang unang-una po nating niraid dito ay nasa Bulacan, sumunod sa Pampanga, tapos sa Pampanga ulit, tapos sa PBDEC. So yun ho yung sasabihin natin dito. At yung sinasabi na hindi na rescue, DOH, there's an indication na mayroong advanced stage na may exposure sa radioactive materials tong mga tao na nagtatrabaho po rito. So this is a health issue and safety standards na issue po.